Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang response ni Congressman Robert Ace Barbers doon sa patong-patong na libel case na isinampa ng mga vloggers, DDS vloggers laban sa kanya. Okay, dito sa Manila Bulletin na article ngayong araw, March 6, title, Barbers wonders if bloggers who sued him feel guilty about narco tag. Nagtataka daw ang congressman, bakit nasasaktan itong mga vloggers na ito? Parang they feel guilty na napasaringan sila na they are being paid by narco drug lords. Okay. So, pinablis ito, sinulat ni Elson Quismorio. Surigao del Norte 2nd District Representative Barbers isn't bothered one bit by the libel cases that certain bloggers have filed against him. So, unang reaksyon, wala lang. Kibit balikat. Baliwala. Yon ang una niyang reaksyon. He's not bothered at all. Gaya lang ito, Barbers finds intriguing why these online content creators charge him in connection with the narco bloggers issue when he himself never mentioned any particular person. O nga naman, wala siyang binanggit na pangalan sa kanyang mga interviews. Kaya lang, yung kanyang mga interviews, payag sa media, yun ang naging basihan, kaya nagpatawag itong TRICOM ng 37 noisy bloggers. So yung pinatawag, di ba, yun na yun? Yun na yun yung pinapasaringan. Okay, so, ito, ang kanyang exact statement. If those who filed the libel cases against me all felt alluded to as narco bloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? So yun ang matindi. May kasabihan, bato-bata sa langit ang matamaan, huwag magagalit. Kaya ang line of reasoning ng congressman is, dahil nasaktan kayo sa paratang na narco vloggers, totoo, guilty kayo. Ganon ang kanyang Ito, may dagdag pa siya. Pakinggan nyo I always abide by the constitutional provision on free speech and expression. But this cannot and should not be used as a license to besmirch people's reputations and throw expletives at their subjects, concoct false or fake narratives and propaganda lines. And I firmly believe that they are not doing it for free. So naniniwala siya sa freedom of expression, kaya lang hindi ito lisensya para siraan ang reputasyon ng ibang tao. At naniniwala siya na itong mga vloggers na ito, they are not doing it for free. Ibig sabihin, may nagbabayad sa kanila. Well, ako, personal opinion ko ito, yung sina Joey De Bebre, Crisette Laureta Chu, yung iba pa dyan na palaging nagpo-post, hindi naman sila namomonetize. So, ibig sabihin, walang nagbabayad sa kanila, maliban lang yung mga ibang vloggers, YouTube channel at na namomonetize, yun. Kaya lang, ang nagbabayad, YouTube, hindi mga
narco o mga drug lord. Hindi. So, si Atty. Trixie Angeles, may YouTube channel siya, yun. Meron siyang monetization sa YouTube. YouTube, legal yun. Hindi po galing sa narco. Okay. Barber said many of the bloggers who filed the certiorari petition before the Supreme Court and filed libel cases against him have been summoned to appear before the TRICOM hearings on fake news peddling, but almost all of them failed or refused to do. Ayan. Bakit ka mag-attend na iko-contempt ka naman? Kahit ako, hindi ako mag-attend. Bahala na. Ito ang kanyang dagdag na salita. Malinaw dito na gusto nilang gamitin ang mga korte na fodder o panangga sa kanilang pagpapakalat ng kasinungalingan at paninirang puri ng mga tao na kontra o di umaayon sa kanilang mga political na adhikain. And common sense dictates that many, if not all, of these particular bloggers are mouthing the same propaganda lines of their principals. Ang hindi nila pag-attend ng TRICOM public hearings ay nangangahulugan lang na ang mga ito ay may pagkaduwag at di kayang panindigan ang kanilang mga pinagsasabi-sabi at ikinakalat sa mga kasinungalingan at paninirang puri sa social media. Anyway, bahala na ang taong bayan. Karapatan ng mga vloggers na magsampa. Hindi ibig sabihin na kung nagsampa sila ng kaso, guilty na sila. Ginagamit lang nila yung legal remedies para ipaglaban ang kanilang karapatan. Yun ang aking opinion. So, nagsalita naman si Congressman Barbers. So, bahala na ang taong bayan kung maniwala sa kanyang paliwanag o hindi. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa YouTube na ito ay ginagamit natin pambili ng yero at pako, ibigay na libre sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Mamimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng sayote at saging lakatan. Ang kasabihan, kung may itinanim, merong aanihin. Kaya panoorin niyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa patuloy niyong panonood, lalo na yung hindi niyo pag-skip ng mga ads. Na anak ko dire sa saging lakatan ni Maninore. O, ako silang bisitahon. Mayong buntag nang. Ayong buntag. Oo. Pag-unsa man mo diya na.